100 million dadalahin sa palasyo. Oh, sinole. Ayan. Kayo ba? Ako nagtatanong lang ha. Gusto nyo ba? Natutuwa ba kayo sa pagsoli nitong 100 million na nagamit dyan sa Ghost Projects? Sige, ilalagay nyo dyan sa comment section ha. Sige, pag-usapan natin. Ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong ito ang Ay grabe, di pa ako nakakita ng ganyang kadaming pera. ng perang isinauli sa gobyerno 4 na buwan matapos pumutok ang flood control scandal. Ang kabuuan 110 million pesos. Isinauli ito ni Henry Alcantara, ang sinibak na district engineer ng DPWH Bulacan. Humarap siya kanina sa DOJ pero tumangging magkomento sa media. Maayos naman po siya. In high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga tong pera to kasi Maayos naman siya in high spirit. Paano siya hindi magiging maayos? Ang dami niyang perang nakuha. 100 million. 110 million, isa sa uli, excited daw. Why? Kung hindi ba nagkabukuhan, isosoli niyo yan. Naku, kita mo nga, payat yung kliyente mo dati, lumobo na ngayon ng taba-taba. Siguro araw-araw kumakain ng lechon. Hindi ko alam kung payat siya dati. Pero kita mo sa itsura, hayahayang buhay. Yung itsura ni Alcantara na yon, mukhang hindi kakain ng ng 500 pesos na Noche Buena. kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Naku, gusto mo pang tumakbo ng Senado yan, ha? Tutulong pa sa bayan, ha? So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha niya. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po. Chika! Yung mga paganoon, yung padali na ganoon, banat na naman yan kay Diskaya. Bago ka namin proteksyonan, ibalik mo muna yung nakaw mo. Teka muna ha, hindi ko po kinokontra itong pagbabalik ng ng 110 million. Okay ito. Diba? Kung titingnan natin, may pakinabang din ang Pilipino dito. Sana. Okay? Kaya lang, ito ang nakikita nating problema rito. Optics lang to, wag tayong maglokohan. Ang tagal-tagal ng inaantay ng Pilipino, ang gusto namin, ICI, investigasyong live. Ba't napunta ka Bongbong Marcos dyan sa bubuit? Ginagawa mo talagang tanga yung mga Pilipino. Hindi nyo gustong ayusin itong problema natin. Ang gusto nyong ayusin yung imahe ninyo. Meron pa kayong mga padaling ganyan Di ba? Kasi si Diskaya, talagang binanggit. Pati si Tambaluslos. Pero, pinoproteksyonan nyo, ayaw nyong dalhin. Ayaw nyong bigyan ng proteksyon. Pinoproteksyonan nyo yung mga mastermind. Balay ba namin? Sa totoo lang, huwag tayong maglokohan. Malay ba namin kung dideliver nyo sa palasyo yan? Di ba? Malalaman pa ba ng Pilipino yun? Lintik nga, bilyon-bilyon. Na insertion, pinipilit ni Bongbong Marcos di umano. Hindi pa makontento sa 100 billion. Iyan lang, 100 million lang yan. Di ba? Then you expect the Filipino people na parang palakpakan si Bongbong Marcos dahil ginagawa niya trabaho niya? Ako sa totoo lang bagamat inuulit ko, okay sa akin nagsauli ng 110 million. Pero wala akong pakialam dyan. Sa totoo. Ang pakialam ko, may mastermind. Hindi po pwede na yung sinasabi nila na si Saldico ang mastermind. At ang arkitekto, itong mga nasa DPWH. Tinatarantado nyo kami? Ganyan ang tingin nyo sa amin? Ang gusto nitong mga gagong ito, mahinto tayo kay Saldico. Si Saldico na ang hindi po pwede. Niloloko nyo pwede ba yun? Isang party list, hawak ang pera ng buong Pilipinas? Ganyan ang gusto nilang palabasin. Tigil-tigilan nyo yung drama na yan. Imbestigahan nyo kung saan kayo dinadala ng ebidensya. Ayan ang ebidensya, lumalabas na. Ba't di nyo imbestigahan? Si Bongbong at saka si Tambaluslos. Ito ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o yung perang hindi Sir, wag ganoon. Wag nyo namang utuin ng Pilipino. Hindi po katarungan yung 100 million. Na bilyon ang nawawala sa atin. Trillion na po ang flood control projects. And then here you are talking about 110 million. Katarungan.
Kami, niluloko talaga tayo nito mga to. lang, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ikinarga sa mga armored vehicle ang isinauling pera para dalhin sa Land Bank of the Philippines. Nga, sa land bank. Baka sa palasyo. Doon bibilangin ang pera at susuriin kung may counterfeit o peking bills. Sunod naman itong ito-turn over sa Bureau of the Treasury. I-deliver nyo yan sa Forbes. Oh, asan ba yung Forbes? I-deliver nyo yan sa, tinilista ko yan eh. Oh, deliver nyo yan sa number 41 Nara, South Forbes Park. Yung pinabili ni Bongbong Marcos na imbakan ng pera. Eh, ganyan naman, anuhan pa tayo. Napalusutan nga yung asukal. Yung sibuyas. Oh, napalusutan nga tayo, pati bigas. Ginawang negosyo nung asawa at bayaw niya. Yung pang 100 million. Eh, malay ba natin kung saan nadadalhin yan? Dapat yan, diniretso na, pinamigay. Binigay mo kay Tambi, total mahilig siya sa gano'n. Pagka namimigay ng pera, kailangan siya nandoon. Diniretso na, binigay nyo yan sa sa mga Pilipino. Natuwa pa kami. Para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa pagtutuos ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may susuli pa nilang pera si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Pag pinakinggan mo talaga gobyerno, sila ay talagang para sa tao. Concern sila sa tao. Magdiwang kayong mga Pilipino sa naibalik na 110 million. Leche! Anak ng Marcos, hindi, ako ito lang. Ito'y aking opinion, no? Pero, sige, kayo, ilagay nyo dyan. Natutuwa ba kayo? Ilagay nyo sa comment section. Kasi, hindi naman po, ako lang to eh. Baka may nadutuwa dyan sa inyo. Matuwa na lang tayo, ganun. Lagay nyo, matuwa na lang tayo. At least nagbalik, ganun. Sige, magnakaw ulit kayo ng trilyon, tapos magbalik kayo ng 110 million para ayos na. Okay, yan na natin. Parang gano'n, lagay nyo lang dyan. Atas tayo eh. Kasi alam ko may maglalagay, uunahan ko na rin. Diba? Lalo yung mga dilaw, yung mga bashers na nagpupunta rito. Ilagay nyo na rin. No? Pero, seriously, gusto ko rin marinig yung panig din ng yung thinking public. Hindi yung basta ayaw lang makaupo si Sara. Yung talagang hanap, hustisya. Kayo ba masaya na dito? Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na abot sa 1 bilyong piso. Sina Bernardo at Alcantara ay provisionally admitted na sa WPP o Witness Protection Program. Sabi ngayon ng DOJ, Yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay, puntahan muna natin. Si Alcantara daw magbabalik ng 1 billion. Okay? Si Bongbong Marcos kailan magbabalik? Di ba? Ilan yung nakuha ni Bongbong Marcos sa insertions? May plano ba siyang magbalik? Tapos yan yung sinasabi nila na pwede na sila sa Witness Protection Program kasi nga nagsauli na sila. Na yan yung pinagtatalunan dati ni Boying tsaka ni Marcoleta dahil bakit hindi nyo ipasok tong Diskaya? Pinagsosoli muna. Diba? Ang tanong, sino ang magdidesisyon kung magkano yung amount na isosoli? Wala pa naman sa korte. Anyway, malayo pa yan, but alam naman natin ang panig ng gobyerno nandito talaga eh. Ako, naniniwala ako, itong si Bernardo at si Alcantara, napagtripan ng adik. As simple as that. Napagtripan kayo ng adik, isasakripisyo namin kayo for the sake of optics, magbigay kayo ng pera, magbalik kayo ng pera para mabango tayo, lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon na galit ang taong bayan dahil hindi na-aprubahan yung interim release ni PRRD. So, galit na sila, kailangan may mapakita tayo, hindi naman natin kaya mapakulong si Tambi Loslos kasi pinsan ko yan at pag pinakulong natin yan, puputok sa akin, magsasalita yan, sasabit din ako. So, dyan na lang muna, kayo na lang muna, okay? Kayo magsakripisyo. Adik ako, ganun eh, di ba? That is not enough. Kasi ganyan din ang ginawa nila kay Saldico eh. Isinasakripisyo para maging mukhang mga moy mabango sa publiko. Hindi.
We want the mastermind. It's impossible that these people are masterminds. Not even Saldico. Okay, hindi namin sinasabing malinis. Far from it. May katarantaduang ding ginawa yan. Nagnakaw din sa bayan yan. Pero hindi siya. Hindi siya mastermind. O, next po tayo. Ito, pag-usapan natin. The one and only addict president in the whole world. Di umano, sabi nung kapatid niya, ha? Kailangan maliwanag yun eh. Ito, bago natin himayin tong sasabihin ni Bongbong Marcos. Improving ka na, ha? Humarap ka na sa camera, ha? Nagpatuli na. Marcos, nagpatuli na, hindi na supot. Pero supot pa rin to eh. Bakit? Puro naman ganyan. Oh, puro recorded. Puro press release. Tapos sinong sumasagot ng tanong? Pagbardagulan na. Nakatago sa babae, di ba? Parang kumagat may hari. Magsasalita ko ito. Tapos ang sundalo ko babae. Para hindi hindi mainsulto kasi ang babanatan niya babae rin eh. Supot na to. Nakatago sa kay Claire. Sige, pasok. Private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. So expect mo na kami maniwala sa mga ganyang statement. Bumala ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pugante sa kaso kaugnay ng anomalya sa flood control project. Kabilang si dating Congressman Zaldico. May bago pang utos ang Pangulo sa paghahabol ng mga ari-arian ng puganting si dating Congressman Zaldico na saklaw ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council AMLAC. Inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. Tinan nyo, yung mga eroplano sa mukhang doon tinatago sa Malaysia at saka sa Singapore. Tingnan mo, wala kang Intel funds. Ang laki-laki ng confidential funds mo, BBM. Saan mo dinala? Sa marijuana. Saan mo dinala? Sa pag-a-addict. Ako'y nagtatanong lang, anong mukhang doon dinala? Maglalabas ka ng statement para siraan si Saldico. Hindi ko pinagtatanggol si Saldico ha. Kaya lang yung style na ganito, this is the style of Boeing. This is the style ng mga tuta niya. Maglalabas ng statement pero hindi sure. Anong klase yun? Di optics lang. Itong gobyerno natin is fake. Parang puro sila palabas. Walang katotohanan. There is no truth in them. Mukhang nandun. Nagsasalita ka ng ganyan. Ano ka ba? Presidente o pinabili lang ng suka? Na parang nagkakwentuhan. Oy, Brad! Pinabili ka suka dahil may pulutan kayo, chicharon, nagiinom kayo. Ang gago, no? Mukha daw doon. Nag-press release ka pa, mukha lang. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain sa kumpanya at hindi personal na pag-aari ni Ko ang air assets. Pero paninindigan ng Pangulo, anumang galaw at disposition sa mga ito ay bawal. Hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Ngayon, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan. Paano yung kinurakot ng anak mo? Di umano. Paano yung kinurakot pati hindi naman opisyal na asawa mo? Ng bayaw mo? Di umano. Hindi rin pwedeng gamitin? Baisoli nyo yun. Buong pamilya kayo dito eh. But ayaw kayo magpa-submit. Di ba? Mag-submit kayo sa investigasyon. Paimbestigahan mo. Kung wala kayong talagang kinalaman, paimbestigahan mo sa Blue Ribbon. Wag lang sa ICI. Sa totoo lang, wala kaming tiwala sa ICI. Pero sa Blue Ribbon, kahit yan pinangungunahan ng tuta mo, at least may mga matitinong mga senador doon na pwedeng magtanong. At saka naka-live. Di ba? Paimbestigahan mo nga yung anak mo doon. Paimbestigahan mo nga si Tambaluslos doon. Paimbestigahan mo nga yung asawa mo doon. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. Babalik sa'yo yan, Bongbong Marcos. Ha? You cannot steal from the Filipino people and expect to fly on your jets. Babalik sa'yo yan.
Because someday, reckoning will come. Ako lang it's impossible na malinis to si Bongbong. Kasi yung paghiwalay niya, tingnan natin yung paghiwalay niya sa sitwasyon, pinapakita niya malinis siya. Okay. You are not clean. Alam mo kung bakit ka lang malinis? Sa paningin ng iba? Dahil hostage mo si BP Sara. Halimbawa, ang Vice President ay si Risa Hontiveros. Kinakarni ka na ng dilawan. Wala nang naniniwala sa'yo. And kaming mga DDS, just in case, okay, just in case nga, for discussion purposes, si Risa Hontiveros, ang Vice President, we will support the call for you to resign. Kahit si Risa ang papalit. Kasi hindi naman to issue kung sino yung papalit. Ito ay issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. That is the difference of DDS and the Dilaws. Naiintindihan mo? Kaya mukha ka lang malinis, Bongbong Marcos, sa publiko, pero hindi naman talaga. At alam naman nila ang kalokohan mo dahil si Vice President Sara ang uupo. Kaya sinasakyan nyo yung mga optics na ganyan eh. Pero walang naniniwala dyan. Maniwala ka sa akin. Not even the Pinklawans naniniwala sa sinasabi mo. Sasakyan lang nila yan. And expect to hide or fly away on your private jets. Nakalimang video na ng akusasyon si Zaldico laban sa Pangulo at kanyang pamilya. Sa pinakahuli, idinawit na niya si First Lady Liza Araneta Marcos, pati sa smuggling ng bigas at sibuyas. Bagay na tinawag na kasinungalingan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Reaksyon daw dito ng unang ginang. Oh, reaction daw dito. Oh. Anong reaction daw dito ng unang ginang? Gusto niyo marinig ko anong reaction ng unang anong reaction ng unang ginang? Ah, ito. Kilala po natin. Oy, ikaw na ba unang ginang? Pambira. ako siguro tatawa ko ng tatawa pag gumaganyan-ganyan na yan. Kailan kaya magaganyan yan si Claire? Ha? Ano, hindi. Tanong ko sa inyo, tanong kayo sa mga manonood. Ha? Sa tingin nyo darating nga paano magaganyan na rin si Claire? Ako kasi naniniwala ako. Birds of the same feather flock together. Pwede naman kasing di ba? Pwede ring magbabarkada kayo sa trabaho, pwedeng ganun. Pero hiwalay ka pagdating ng happy-happy, doon magkakaiba. Kasi baka sabihin, halimbawa, may kakilala kang kaibigan kang adik, so yung adik, hindi. Pwede naman kasing trabaho lang pag hiwalay na kayo. Pero ito, hindi ko alam. Parang parang feel na feel niya maging first lady. Ha? Siguro, ang saya-saya natin pagka nakikita natin gumaganong-ganon na to. Ha? Observe nyo lang. Pansinin nyo lang, ha? Tingnan lang natin. First Lady, kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan, magkikibit balikat lang ang First Lady. Alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. Nagbalik na So, yun ang issue niya. Anong sagot ng First Lady sa bintang sa kanya? Magkikibit balikat. So, ala akong pakialam. Ala akong pakialam sa inyong mga Pilipino. Basta nakinabang na ako at yung kapatid kong si Martin. Ayos na yon. Tapos hayahay na ang buhay ng anak ko. Hayahay na ang buhay ng asawa ko. Let's go to the happy place. Di ba? Yan po ang style nila. Wala naman silang pinapakitang ebidensya eh. Di ba? Anong style nila? Dalhin ang issue sa Duterte. Dalhin ang issue kay Zaldico. Pansinin ang buhok ni Zaldico. Kaya nga ako natatakot eh. Pambira. Baka mamaya, AI yan si Coach. Kasi mahaba yung buhok. Dati payat, ngayon mataba. Ngayon lang kayo nakakita ng lalaking umahaba ang buhok.